Anong ginagawa mo yan? Ito, pang December. May pira na naman. Sabi no, may mga wire pa, babalatan na natin yun, no? No? So meron na akong isi-share pala. Halika, sarado mo yan para hindi masyadong maingay. So, meron akong isi-share sa inyo, men. Alam ko ma-encounter nyo rin to. Ito. Ano siya? Panasonic na inverter. Mayroon kaming ginawa noong nakaraan. Ang problema, laging sinisibak yung board ito. Binaklas ko na to ha. Sa iba to, example lang to. Ganito yon. So, mayroong nag-check up daw nung una, pinalitan ng PCB board. Kasi ang nangyari, ito indicator na to, makikita nyo. Yan, papakita ko sa mismong unit. Pag once sa inon yung breaker, pag inon mo siya sa remote, umiilaw lahat. Lahat ng indicator ng ilaw dyan, umiilaw. So ngayon, ang ginawa nila, pinalitan nila ng PCB board. So sana, mapanood to ng mga nagpalit, mga tropa. Pwede ko naman sabihin, hindi naman paninira to. Ano lang to, reminders lang to or tips lang to para sa susunod. Baka may encounter nyo na naman, no? So may snake up sila, 2 beses sila nagpalit ng PCB board ito. Ngayon, nung pinalitan nila ng PCB board, ang nangyari, may nag-short. So ngayon, in-order na naman na uli, pinalitan na naman ng PCB board, pangalawa, ganun na naman ang nangyari. So sabi nila, yung racing motor daw ay shorted. So hindi naman kaya ng racing motor paputokin yung PCB board. Pagkakalam ko, hindi kaya. Pan-motor, pag once shorted or open yung pan-motor, hindi naman puputok siguro yun. Nag-i-error lang siya. So ang nangyari, pagpunta namin, kami na yung pangatlo kasi sabi ni ma'am, babalikan na naman daw nila. So matagalan sila sa parts. So ang ginawa, tumawag sila sa iba. Kami ang nakapunta. Nagkataon na kami ang nakapunta doon. Panasonic siya. Ngayon, ang nangyari, ito ang sira, min. Hindi nila nakita ito. Ang tawag dito ay electronic HBU. Ito, importante ito. Ayan, man nakalagay siya. Papakita ko yung mismong actual yan. High voltage. So, hindi nila napansin, short yung sunog. Sunog dito. Sunog yung HVU niya. So, hindi nila napansin, sunog. So, ang nangyari, nung pinalitan nila ng PCB board pangalawa, sunog pa rin. Pati yung swing, sinabi nila na basta baklas-baklas na yung swing motor, 2. Sa may horizontal at saka vertical. So ang nangyari, hindi nila napansin to, mayroon pa sa gilid to. Ito dito may board na maliit. So ito po yung dahilan kung bakit pumuputok yung board, no? So sa susunod, pag nag-check po kayo, tingnan niyo po ito. Yung ngayon, pinalitan na ng kasama ko, nagkataon lang na hindi ako nagpalit, yung kasama ko nagpalit. So okay na, good condition yung aircon ngayon. So pinalitan pa rin natin ang board at saka ito. Tapos yung mga air swing niya, pinalitan na rin kasi baklas-baklas na yung air swing, natanggal na yung mga cover niya, basta ano siya. Mga dead seat naman, maraming cost ito. Alam niyo na siguro, marami na nagbablog. Itong wire na itong maliit, yung kulay puti, nakapunta sa PCB board. Pag once sa dead seat, hindi mapindot sa remote kahit may voltahe, pwede nyo putulin, rekta nyo, lagay na sa number 2. Pero pag ganun pa rin, maaaring PCB board yung sira. Pag dead seat ha, hindi gumagana. Marami kami na-encounter dati na ganito, pinalitan namin ng PCB board. Dead pa rin, may kuryente naman. So ito pala yung sira nun. Subukan nyo lang, wala nang problema. May fuse kasi yan sa loob. Naka-connect yan sa number 2. Ito. Yun lang, pag maka-encounter kayo sa sunod, ito lang yun ha. Pag mga ganun, naka-indicate yung ilaw dyan lahat. Naka-ilaw. Pag una sa remote, hindi gumagana, naka-ilaw lang lahat. Sana makatulong. Alam ko makaka-encounter na kayo nan soon, di ba? So, huwag nyo i-skip yung video, tapusin nyo, pinapawisan yung camera. Shoutout ka muna. Shoutout guys! Di ba? Bye-bye! So, yun lang. At ligpit na natin to.